4, Quarter 3, Week 5. Mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Mga pamamaraan sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan, mga pamamaraan sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Pangalawa, naipaliliwanag ang mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Pangatlo, naisasagawa ang mga hakbang sa paglilinis ng tahanan at iba pang bahagi nito ng may pag-iingat. Maikling balik-aral. Gagabayan ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Ibigay ang hinihiling na mga kasagutan ng mga sumusunod. Mga gabay na tanong. Titik A. Ano-ano ang mga bahagi ng iyong tahanan? Magaling! Ang mga bahagi ng aming tahanan ay binubuo ng sala, kusina, kainan, silid-tulugan, banyo at bakuran. Titik B. Ano-ano ang mga gamit ng mga ito? Magaling! Ang sala ay ginagamit bilang lugar ng pagtitipon ng pamilya at mga bisita. Ang kusina ay para sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Ang kainan ay para sa pagkain ng pamilya. Ang silid-tulugan ay para sa pagtulog at pagpapahinga. Ang banyo ay para sa paliligo at personal na kalinisan. At ang bakuran ay para sa iba't ibang aktibidad tulad ng paglalaro, pagtatanim o pagre-relax. Titik C. Ano-anong halimbawa ng mga kagamitan ang matatagpuan sa bawat bahagi ng tahanan? Mahusay! Sa unang bilang, meron tayong sala. Makikita dito ang sofa, telebisyon, mesa, mga upuan, at mga dekorasyon tulad ng mga larawan at halaman. Sa ikalawang bilang, meron tayong kusina. Makikita sa kusina ang stove, refrigerator, microwave, mga kaldero at kawali, mga kutsara at tinidor at mga plato. Sa pangatlong bilang naman, kainan. Dito sa kainan meron tayong dining table, mga upuan, mga plato, baso at mga kubyertos. At sa pang-apat na bilang, meron tayong silid-tulugan. Makikita dito ang kama, mga unan at kumot, aparador, bedside table at mga lampara. Sa panglimang bilang naman, meron tayong banyo. Dito natin makikita ang shower, bathtub,
lababo, toilet, mga tuwalya at mga gamit sa personal na kalinisan tulad ng sabon at shampoo. Pang-anim, meron tayong bakuran. Makikita dito ang mga upuan at mesa para sa labas, mga halaman at mga laruan para sa mga bata. Tandaan mga bata, ang isang bahay o tirahan ay isang tahanan na mayroong pamilyang may pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagtutulungan sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng kaaya-ayang gawain ng buong pamilya sa loob ng tahanan ang nagbibigay buhay sa isang gusaling bahay. Para sa bokabularyo. Una, consumable sa paglilinis ng tahanan. Ito ang mga kagamitang nauubos o nababawasan na ginagamit sa pag-aayos at paglilinis ng tahanan. Pangalawa, dutsa. Ito ay kasangkapang bilog na may maliit na butas ang rabaw na nilalabasan ng tubig at gamit sa paliligo sa banyo. Pangatlo, habonera. Ito ang tawag sa lalagyan ng sabon. Pang-apat, agiw. Ang agiw, sapot o bahay anlalawa ay ang tirahan ng mga gagamba o anlalawa. Gamit din ito ng mga gagamba upang makahuli ng mga pagkain nilang kulisap. Nabubuo ito sa pamamagitan ng mga panghabing bahagi ng katawan ng mga gagamba. Panglima, baldosa. Tisang seramika, tiles. Ito ang nasa sahig na inaapakan. Pang-anim, talatakdaan o schedule. Ito ay talaan ng mga gawaing dapat isakatuparan sa takdang oras at panahon. Ito ay maaaring gawin para sa isang araw, lingguhan at iba pa. Unang aralin, mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayan ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mga kagamitan sa paglilinis ng tahanan. Una, walis tambo. Ginagamit para sa pagwawalis ng sahig. Pangalawa, walis tingting. Pantanggal ng agiw sa kisame at dingding at pagwalis sa bakuran. Pangatlo, pandakot. Para sa pagkuha ng mga kalat at dumi. Pang-apat, basahan. Ginagamit sa pagpupunas ng alikabok at dumi. Panglima, eskoba. Para sa pag-scrub ng sahig at iba pang matitigas na ibabaw. Pang-anim, bunot. Pampakintab ng sahig na kahoy. Pang-pito, planggana. Para sa paghuhugas ng mga basahan at iba pang gamit. Pang-walo, timba. Ginagamit sa pag-iigib ng tubig para sa paglilinis.
Pang-siyam, spray bottle para sa pag-spray ng mga cleaning solutions. At pang-sampu, vacuum cleaner para sa mas mabilis at epektibong pag-alis ng alikabok at dumi. Mga consumables sa paglilinis ng tahanan. Natatandaan mo pa ba kung ano ang ibig sabihin ng consumables? Napakagaling! Ang consumables ay mga bagay na ginagamit at nauubos tulad ng sabon at iba pang mga kagamitan na panglinis na kailangan palitan kapag naubos na. Ngayon ay dumako na tayo sa mga consumables sa paglilinis ng tahanan. Una, sabon para sa panghuhugas ng mga kagamitan at sahig. Pangalawa, detergent para sa paglalaba ng mga basahan at iba pang tela. Pangatlo, disinfectant para sa pagpatay ng mga mikrobyo at bakterya. Pang-apat, floor cleaner para sa paglilinis at pagpapakintab ng sahig. Pang-lima, glass cleaner para sa paglilinis ng mga bintana at salamin. Pang-anim, bleach para sa pagpapaputi at pagdisinfect ng mga lugar. Pang-anim, air freshener para sa pagpapabango ng tahanan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga karaniwang kagamitan at consumables na ginagamit sa pang-araw-araw na paglilinis ng tahanan. Pangalawang aralin, mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Una, gamitin ang basahan. Punasan ang mga kalat gamit ang basahan at ilagay ito sa tamang lugar pagkatapos gamitin. Pangalawa, iwasan ang mga kemikal. Huwag hawakan ang mga kemikal tulad ng sabon at disinfectant. Ipaalam sa nakatatanda kung kailangan ito. Pangatlo, gumamit ng mga label. Basahin ang mga label sa mga lalagyan upang malaman kung saan ilalagay ang mga gamit. Pang-apat, magkaroon ng routine. Gawin ang pagliligpit araw-araw pagkatapos maglaro o matapos ang isang gawain. Pang-lima, gumamit ng mga ligtas na kagamitan. Pumili ng mga kagamitan na ligtas at madaling gamitin tulad ng mga plastik na pandakot at basahan. Pang-anim, humingi ng tulong. Kung nahihirapan, humingi ng tulong sa nakakatanda. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang pangungusap. Para maisakatuparan ng gawain,
kumuha ng kapareha. Ang isa ay mauuna sa pagkumpleto ng pangungusap at susunod ang kapareha. Sagutin na natin. Ang mga napili kong kagamitan at consumable ay pwedeng walis tambo at sabon. Unang sasagot ang sa walis tambo. Inililigpit ang kagamitan na ito sa paraang ganito. Mahusay. Ilagay ang walis tambo sa tamang lalagyan o sa likod ng pinto pagkatapos gamitin. Ngayon naman ay sasagot ang para sa sabon. Inililigpit ang consumable na ito sa paraang ganito. Napakagaling! Ilagay ang sabon sa isang lalagyan na may takip at ilagay ito sa mataas na lugar na hindi maaabot ng mas nakakabata. Ituloy na natin. Ito ang pamamaraan ng pagliligpit ng kagamitan na ito dahil magaling upang maiwasan ang kalat at mapanatiling maayos ang lugar. Ito ang pamamaraan ng pagliligpit ng consumable na ito dahil mahusay upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas sa mas mga nakakabata. Ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagliligpit ng mga kagamitan na ito ay ang mga sumusunod. Mahusay! Siguraduhin tuyo ang walis tambo bago iligpit upang maiwasan ang pagkasira. Ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagliligpit ng consumable na ito ay mga sumusunod. Napakagaling! Siguraduhin nakasara ng maayos ang lalagyan ng sabon upang maiwasan ang pagtapon at aksidente. Pangatlong aralin, mga hakbang sa paglilinis ng tahanan at iba pang bahagi nito ng may pag-iingat. Pagproseso ng pag-unawa. Ano-ano ang mga pangkaligtasang gawi sa paggamit ng mga kagamitang panlinis? Bakit kailangang bigyang pansin at diin ang mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paglilinis ng tahanan? Narito ang ilang hakbang sa paglilinis ng tahanan na maaaring sundin. Una, paghahanda ng mga kagamitan. Siguraduhin kumpleto ang mga kagamitan tulad ng walis, dustpan, mop, basahan at mga panlinis na likido. Magsuot ng guwantes upang maprotektahan ang mga kamay mula sa dumi at kemikal. Pangalawa, paglilinis ng silid tulugan. Simulan sa pag-aayos ng kama. Punasan ang mga kasangkapan at alisin ang alikabok. Walisin at mopahin ang sahig. Pangatlo, paglilinis ng sala. Ipunin ang mga kalat at ilagay sa tamang lalagyan. Punasan ang mga mesa, upuan at iba pang kasangkapan. Walisin at mopahin ang sahig. Pang-apat, paglilinis ng kusina.
Hugasan ang mga pinagkainan at itago ng maayos. Punasan ang mga countertop at appliances. Walisin at mupahin ang sahig. Pang-5, paglilinis ng banyo. Gumamit ng panlinis na likido para sa lababo, inidoro at shower. Punasan ang mga salamin at tiles. Walisin at mupahin ang sahig. Pang-6, paglilinis ng bakuran. Ipunin ang mga tuyong dahon at basura. Walisin ang mga daanan at paligid ng bahay. Paalala: pangkaligtasang gawi. Huwag maglaro habang naglilinis upang maiwasan ang aksidente. Siguraduhing tuyo ang sahig pagkatapos mag-mop upang hindi madulas. Itago ng maayos ang mga kemikal na panlinis pagkatapos gamitin. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalahat. Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap. Isulat ang mali kung hindi ito wasto. Una, sa paglilinis ng banyo, dapat siguraduhin tuyo ang sahig pagkatapos mag-mop upang hindi madulas. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, dapat kumpleto ang mga kagamitan tulad ng walis, dustpan, mop, basahan at mga panlinis na likido bago magsimula ng paglilinis. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangatlo, sa paglilinis ng banyo, hindi na kailangang gumamit ng panlinis na likido para sa lababo, inidoro at shower. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Pang-apat, dapat magsuot ng guwantes ang mga bata habang naglilinis upang maprotektahan ang kanilang mga kamay mula sa dumi at kemikal. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pang-5,
Sa paglilinis ng banyo, hindi na kailangang punasan ang mga salamin at tiles. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis ng tahanan. Ilan dito ay ang una, walis tambo, pangalawa, walis tingting, pangatlo, pandakot, pang-apat, basahan, pang-lima, eskoba, pang-anim, bunot, pang-pito, planggana, pang-walo, timba, pang-siyam, spray bottle, at pang-sampu, vacuum cleaner. Nalaman din natin ang mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Una, gamitin ang basahan. Punasan ang mga kalat gamit ang basahan at ilagay ito sa tamang lugar pagkatapos gamitin. Pangalawa, iwasan ang mga kemikal. Huwag hawakan ang mga kemikal tulad ng sabon at disinfectant. Ipaalam sa nakakatanda kung kailangan ito. Pangatlo, gumamit ng mga label. Basahin ang mga label sa mga lalagyan upang malaman kung saan ilalagay ang mga gamit. Pang-apat, magkaroon ng routine. Gawin ang pagliligpit araw-araw pagkatapos maglaro o matapos ang isang gawain. Pang-lima, gumamit ng mga ligtas na kagamitan. Pumili ng mga kagamitan na ligtas at madaling gamitin tulad ng mga plastik na pandakot at basahan. Pang-anim, humingi ng tulong. Kung nahihirapan, humingi ng tulong sa nakakatanda. Narito naman ang ilang hakbang sa paglilinis ng tahanan na maaari mong sundin bilang bata ng may pag-iingat. Una, paghahanda ng mga kagamitan. Siguraduhin kumpleto ang mga kagamitan tulad ng walis, dustpan, mop, basahan at mga panlinis na likido. Magsuot ng guwantes upang maprotektahan ang mga kamay mula sa dumi at kemikal. Pangalawa, paglilinis ng silid tulugan. Simulan sa pag-aayos ng kama. Punasan ang mga kasangkapan at alisin ang alikabok. Walisin at mupahin ang sahig. Pangatlo, paglilinis ng sala. Ipunin ang mga kalat at ilagay sa tamang lalagyan. Punasan ang mga mesa, upuan at iba pang kasangkapan. Walisin at mupahin ang sahig. Pang-apat, paglilinis ng kusina. Hugasan ang mga pinagkainan at itago ng maayos. Punasan ang mga countertop at appliances. Walisin at mupahin ang sahig. Pang-lima, paglilinis ng banyo. Gumamit ng panlinis na likido para sa lababo, inidoro at shower. Punasan ang mga salamin at tiles. Walisin at mupahin ang sahig. Pang-anim, paglilinis ng bakuran. Ipunin ang mga tuyong dahon at basura. Walisin ang mga daanan at paligid ng bahay. Pang-pito, pangkaligtasang gawi. Huwag maglaro habang naglilinis upang maiwasan ang aksidente. Siguraduhin tuyo ang sahig pagkatapos mag-mop upang hindi madulas. Itago ng maayos ang mga kemikal na panlinis pagkatapos gamitin.
Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag ninyong kalimutang pindutin ang like, share at subscribe.